Hello po, happy Sunday. Ayan, so, bakit kailangan natin ng Holy Spirit? Ayan, so, bilang tayong mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, bakit kailangan natin ng Holy Spirit sa ating buhay? Ayan, so, ito sabihin ko sa inyo po, alam ko marami nagtataka sa inyo, bakit may Holy Spirit? So, Holy Spirit, talagang kailangan talaga natin yan bilang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang Holy Spirit, yan yung tagapagtanggol natin. Ayan, tagapagtanggol natin ang Holy Spirit. Siya yung nag-healed, ayan, ng mga may sakit. Ayan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung nagpapalaya sa mga taong isinumpa o sa mga taong ikinadena ng kaaway. Ayan, sa pamamagitan niyan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, yan ay sa spiritual, ayan, na nangyayari. Dahil tayo ay, yun nga sabi sa Bible, ang ating kaaway ay hindi nakikita. Sabi sa Bible, ang ating kaaway ay hukbo ng spiritual sa himpapawid. So, hindi nakikita yung ating kaaway, kaya kailangan natin ng tagapagtanggol ang Holy Spirit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siyempre sa pamamagitan ng pananalig mo sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, so, kung naniniwala po talaga kayo talagang sa spiritual na battle, ayan, so, nandyan lahat ng iba't ibang uri ng kasamaan, na pwedeng laging ikaw ay maaring ikaw ay mapahamak. So, kaya kailangan natin talaga ang Holy Spirit na laging magpapalaya sa atin, sa spiritual na ginagawa ng kaaway na kasamaan. Amen. So, Holy Spirit, ayan. Yan talaga yung katotohanan kung bakit may Holy Spirit. Katulad na lamang nung ginawa ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, ayan, nung mga panahon na siya ay nangangaral at nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, ayan, sa spiritual, ayan, nangyari yan dahil si Apostol Pablo ay may Holy Spirit, ayan. So, yung babae doon na nanghuhula, ayan, yan, nasa kwento po yan sa Holy Bible, yung babae na manghuhula, ayan, ang gamit ng babaeng manghuhula na yon ay maduming espiritu, ayan, pinasasaniban niya yung bata, para lang makapanghula siya, yung matanda. So, lagi nang pag dumadaan si Apostol Pablo doon, ang ginagawa nung manghuhula na yon, tawag doon? Yung parang iniinis si Apostol Pablo. Laging sinasabi nung manghuhula na yun na ito si Apostol Pablo na pinahayag niya kung paano maligtas ang tao. Parang hindi maganda ang dating. Ayan, nangaasar. Ganon. Hanggang sa hinarap ni Apostol Pablo yung manghuhula. Kaya sa spiritual na nangyari, yan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, Holy Spirit, yung manghuhula na yun, ayan, yung manghuhula na yun, nawala yung maduming espiritu na ginagamit niya para makapanghula siya. Ayun, yung sumanib dun sa bata. So, ganun kung paano tayo tulungan ng ating Diyos Ama. Amen. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, syempre. So, kaya napakahalaga ng Holy Spirit sa ating buhay, sa ating mananampalataya. Ayan, kung paano ipagtanggol, ayan, ng ating Diyos Ama, tayo mananampalataya sa mga gumagawa ng hindi maganda sa atin. Amen. Ayan. So, kaya ang Holy Spirit ay tagapagtanggol. Amen. So, marami pang nangyari. Katulad na rin nung ginawa ni Apostol Pedro. Ayan, sa pamamagitan din niya ng Holy Spirit. At pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, so, sa pamamagitan ng kapangyarihan na yon ng Holy Spirit, ayan, yung mga may sakit nun, ayan,
yung damit ni Apostol Pablo, kahit panyo, ipinapasa lang yun sa lahat ng may mga sakit na yun, lahat nga sa mga, kahit nga sinasapian ng demonyo, ayun. So, lahat ng iyon, ng damit niya, panyo niya, maipasa lang o mahawakan lamang ng mga may sakit na yung karamdaman na yun, ano man ang uri ng sakit, at saka lahat ng maduduming espiritu na sumasapi sa mga tao, lahat yun ay nawawala, nahihil. Ayan, sa tulong ng Holy Spirit, sa pamamagitan ng kapangyarihan. Tingnan nyo guys, yun ay sa spiritual nangyari, dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ano po, hindi ba natin nakita yung kapangyarihan na nag-flow kung paano nag-flow, pero nakita doon sa pangyayaring yun kung paano gumaling, kung paano lumayas yung mga demonyo, di ba? Yan, kung paano gumaling yung mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan. Amen. So, ganon. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit sa ating buhay bilang tayo mananampalataya, tayo naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Amen. Yan, dyan kung paano kumilos ang ating Diyos Ama, di ba? Kung ganon niya pahalagahan tayong naniniwala at nananalig sa Kanya, di ba? Na tayo ay mapoproteksyonan niya, tayo ay magiging malaya, tayo ay gagaling sa ating karamdaman. Amen. Yan po yung katotohanan. Kaya noon pa man talagang meron ng spiritual na kasamaan. Ano po, noong mga panahon pa lang ng ating Panginoong Hesukristo, ng mga Apostol Pablo, nandiyan na yung spiritual na kasamaan ng masama. Ano po, yung ginagamit ng mga masama, yung mga spiritual na kasamaan ng kapangyarihan. So, tayo ay bilang naniniwala ka sa Panginoong Hesukristo, yun nga sabi sa Bible, ang nagiging kaisa ng Panginoong Hesukristo ay nagiging kaisa sa Espiritu. Ayun. So, hindi ka pabayaan ng Panginoon kung naniniwala ka sa Panginoon, sa ating Diyos Ama. Amen. Yun pa talaga yung katotohanan. Ano po? So, God bless sa inyo kapatid. Amen.